na ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakasarap sa piling na sama-sama tayong sumasamba sa Kanya dahil karapat-dapat lamang yung sambahin. Amen po ba? Amen! Amen! So yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro po kayo po ay nabigla dahil hindi pa huling linggo, kaya ako na tumayo sa inyong harapan. Ako din po ay nabigla talaga. So yan, habang ginagawa nga po namin yung turo na ito, sabi ko kay Micah, meron pa bang akong abo yan, tsaka sakot? sabi ko po sa kanya. Diba? So, ito pong turo na ito ay galing sa Panginoon at napakabuti ng Panginoon kasi kung hindi niya tinulungan, alam ko magtuturo sa inyo yung ito. Alam mo, ngayon ito kasi po, dahil sa pangyayari nga po, ang ating pastor po ay nagkaroon po ng konting sakit sa tiyan. Kaya po din nakapagturo. Napakahirap naman po yung nakalagay kang natuturo ka na, pabalik-balik ka sa CR. Ang matandaan natin, ano yung tinuro sa inyo? Mag-CR. Diba? So, yun matatandaan natin. So, napakabuti po ng Panginoon. Excited na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen! So, yan. Ang ating pong, di ba po, nung mga nakaraang linggo, tayo po ay tinuruan ng ating pastor kung gaano makapangyarihan ang salita ng ating Diyos. Amen? Nararanasan po ba natin sa ating mga buhay? Amen? So, mukhang naras-naras talaga ito ng mga ating puhulo. So, yan. Pakipresent ang ating PowerPoint presentation for this morning. So, yan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay words over world. Diba? Ang ibig ko sabihin dyan sa words, yung salita ng Diyos, dapat masigit sa mundo. Diba? Hindi po pwedeng mabaliktad na world over words. Kailangan laging yung salita ng Diyos ang nauuna pagdating sa mundo. Amen? Kasi po sa panahon po natin ngayon, may mga bagay na akala natin magkamukha, pero hindi pala magkamukha. Diba? Sino nakakita dito ng kambal? Magkamukha sila, pero hindi sila magkamukha. Meron di ba may kambal na gano'n? Yung isa may nunal sa bato, yung isa may nunal sa ilong. May mga gano'n na sinato. Magkamukha sila, pero may pagkakaiba. So, ngayon po, i-differentiate natin. Ano nga bang pinagkaiba ng tama at ng mabuti? Diba? Ano nga bang pinagkaiba ng tama? Paano ba natin masabing tama yung isang bagay? At paano ba natin masabing mabuti yung isang bagay kapag ito ay ating nakikita? Example, pinakadalos na example. Ang isang bagay po ay nagiging tama kapag po ito ay sinangayuan na ng nakararami. Kapag po ito ay tinanggap ng nakararami, ito po ay tinatawag nating tama. Example, sa ibang lugar po sa Pilipinas, may nakita ko Christian church, pero nagkakasal sila ng lalaki sa lalaki. Nagkakasal sila ng babae sa babae. Pag itinanong mo sa mundo, hiningi mo yung opinion nila about dito, ang sabi nila, tama naman. Diba? Tama naman, tama po mga kapatid. Tama naman sa paningin nila. Pero kung hihingi natin yung opinion ng Bible, hindi siya tama at hindi rin siya mabuti. Kasi po, agad sa salita ng Diyos, malalaman natin ang isang bagay kung mali siya at hindi kalooban ng Diyos. Kapag tinignan po natin sa Bible, hindi siya mabuti. So, marami pa tayong mga example na makikita. Example nga po nito. Itong nasa presentation natin. Yan. Ano ang pinagkaiba ng turtle sa tortoise? Yan. Pag nakita natin yan, tayo mga pagong yan. Pagong yan, ayun yung may shell sa likod, di ba? Ayan yung kakarera ni Rabbit nung nagkarera sila. Di ba? Ayun yung pananaw natin dyan eh. Pero mayroon po silang pagkakaiba. Ang pagkakaiba po nila, di ba, yung malipat. Yung turtle, spends most of their time in the water. Yung yung tortoise dwells on land. Ibig sabihin, yung turtle, madalas na nakikita sa mga anyong dagat o anyong tubig pala. Naglalangoy, syempre, alam namang naglalakad, Tapos yung tortoise naman, kadalasan silang nakikita at namumuhay sa kagubatan o kaya naman sa lupa. Yung magkakaiba nila. Pero tayo minsan, mga tao, kung sila ay pagong yan. Di ba? Basta't nakita natin may shell, pagong yan. Di ba? So ano ba? Example, yung alligator and crocodiles. Ay, dyan ay gagawin sapatos ni crocodiles, di ba? Crocs. So ano nga ba pinagkaiba ng
alligator sa crocodile. Yung alligator, have a U-shape. Yung mga nguso po nila, pa-letter U. Diba? Pag sinabi naman po natin crocodiles, yung mga nguso nila, pa-letter B. So, yan. Pagka nakita natin, silolong yan. Ano yan? Buhaya ay yung diba? Yun yung nangangain ng aso, yung nangangain ng tao. Yan yung kadalasan tingin natin pag nakakita tayo ganyan. Magkamukha, pero magkaiba. Isa ba? Ano pinagkaiba ng weather sa climate? Iyo, nadali ni scientist. And there we go. Diba? So, ang weather po ay pang maikli ang panahon. At yung climate naman po pang matagalan. So, sinabi natin climate, example, ngayon ekang Mayo, mga tagulang ekayan. Yun yung tinatawag natin klima. Ay, ngayon ekang December, nag-i-snow eka sa Canada niya. Yun yung klima nila sa mga panahon pang matagalan. Pag sinabi natin weather, init ang panahon ngayon. Diba, naka pa sa impyerno, sinusulog ka, eka nga ng ibang tao, diba? Napakainit ka ng panahon ngayon, bigla uulan. Yun yung mga climate, ibig sabihin, short time nangyayari. Ibig sabihin, diba, pag nagbabalita si Mang Tani, alam na natin yung sinasabi niya. Diba? Ano nga ba pinagkaiba ng weather climate? Sa tingin natin, magkamukha, pero magkaiba. Example, isa pa. Yan. Yung word na yan, halimbawa, may nagsulat niya sa papel. Tapos, sa mga babae po dito, ibinigay sa inyo ng lalaki, ganyan ang nakasulat. Ano mararamdaman natin? Diba, ako lang nakakaramdam. Ano mararamdaman natin? Kikiligin ba tayo? Sige, ako lang kikiligin, di ba? You are mine. Diba, pagka nakita mo yan, ibinigay sa iyo ng may gusto sa'yo, sabihin natin, kikiligin na pag nakita mo yan eh. Pero pag ito ang nakita natin, ayaw, ano nga? Ay, kung nga, naka-open eh, hindi talaga na. Pag nakita natin, yung ganyan, yan ang nakasulat. Ano maiisip natin? Diba nakakatakot? Magkamukha pero magkaiba. So, ang salita ng Diyos po sa panahon natin ngayon, pinag-aaralan naman sa mga church. Tama ba? Napag-aaralan naman, na ibibigay naman. Pero kung sa ibang tao, may makita po tayo sa Bible, sa mga Facebook, sa mga social media ngayon, kamukha naman ang pinag-aaralan natin yung mga Bible nila. Tama ba? Pero magkakaiba ang pakahulugan. Magkakamukha naman salita ng Diyos, pero magkakaiba pakahulugan o yung definition nila kung paano nila i-explain yung salita ng Diyos. So, meron niya po akong nakita sa Facebook, napanood ko, sabi ng babae. Medyo umiiyak-iyak pa yung babae, ang sabi ng babae, pinapatawad. Humihingi ngayon sa inyo ng sorry si Jesus Christ. Ano po naisip natin, di ba? Si Jesus Christ na walang kasalanan eh. Sorry sa atin, di ba dapat tayo humingi ng sorry sa Kanya? So, may nababasa po tayo, meron naman pong isang sikat na pastor, sabi niya, si Jesus Christ daw hindi nagbabasa ng Bible, si Moses hindi nagbabasa ng Bible, si Joshua hindi daw nagbabasa ng Bible, at hindi daw po natin kailangan ng pagbabasa ng Bible para ma-please ang ating Diyos. Diba? Kung babasahin natin sa Bible, mababasa natin yung Diyos 1:8. Basahin mo sa aklat ng utusan nito, magbulay-bulay mo araw at gabi, nang sa ganon, may sagawa mo mga nakasulat dito at nang sa ganon, magtagumpay ka. Tama po ba? Amen. So, magkamukha pero magkaiba. So, yan po yung ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Alam niyo po ba? Ay, pabalik. Eto po, nakita niyo na po ba ito? Siyempre, ngayon niyo palang nakita, pinakita ko sa inyo. So, eto pong ibig kong sabihin na ito. Yung mga line po na nakita po natin yung parang sinulit, yan po ay pinapakita po dyan yung chart. Ibig sabihin, larawan, na nagpapakita kung gaano ang salita ng Diyos ay nagkatugma-tugma kahit na napakatagal ng pagitan. Ang sabi po ng mga scholar, 15,000 years ang pagitan bago ulit maisulat ang isang salita ng Diyos o isang Word of God. At isinulat po siya ng napakaraming tao, hindi yung nagkakamali, nasa 48 yata, parang gano'n, 48,000. And isinulat po siya sa tatlong wika, Aramaic, Hebrew,
and Greek. Tama? And sinulat po siya sa tatlong kontinente, sa Africa, Asia at sa Europa. Isinulat po yan. At habang sinusulat po yan, meron pong pagitan na 15,000 years. Pero nagulat po ang mga scholar, mga kapatid, nung pinagsama-sama at kinompress yung Bible, lahat sila nagtugma-tugma. Diba? Lahat po sila is nakita doon talaga, ang nilalaman talaga nun, isa lang. Ang pagdating ng Panginoong Kristo ang gagawin niyang pagliligtas. Example, sa Old Testament, di ba ba, bago maisulat ang New Testament, matagal muna yung pagitan. Tama po ba? Bago magkaroon ng New Testament, kasi ang tagal bago dumating si Jesus Christ. And sa Old Testament po, example nito, alam po ba natin yung kwento ni Noah? Si Nana Meli lang pala nakalam. Nana Meli, alam niyo po ba yung kwento ni Noah? Diba? Mukhang alam yata ni Nana Meli. Alam po ba natin yung kwento ni Noah? Alam natin yung kwento ni Noah. Nung ginagawa po ang barko ni Noah, diba, alam naman natin ito, pinasakay yung mga hayop, diba? Tapos pinagawa ng Diyos si Noah ng malaking barko. Ang tanong, ilan po ba ang pinto ng barko? Ilang pinto ng barko? Isa lang ang pinto ng barko. It symbolizes po mga kapatid sa darating gagawin ng Panginoong Isus na iisa lang ang daan para sa kaligtasan din ng ating Panginoong Kristo. And isa pa po, yung labanan po ni David din kay Goliath. Ang explanation daw po ng mga scholars dito, si David po, siya po yung symbolize Jesus Christ. Tayo yung mga Israelita na takot at si Goliath yung kasalanan na kukonquerin ni Jesus Christ pagdating ng panahon. Sa Old Testament, ipinapakita po yung mangyayari sa hinaharap. Tama po ba? E nung nagulat nga yung mga scholar, nung pinagsama-sama nila yung Old and New Testament pinag-aralan, lahat po sila nagkatugma-tugma. Ganun po kapangyarihan ang ating Panginoon at ganun po kapangyarihan ang salita ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, ewan ko na lang, kapag hindi ka pa namamangha dito, kasi ako, namamangha ako kasi, di ba maraming tao nagsasabi, gawa-gawa lang kaya, sulat lang din ng tao yan, gano'n lang. Pero kung pag-aaralan po pala natin ang Bible, makikita po natin yung hiwaga at kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, tuloy po natin ating pag-aaral. Yan po yung explanation niya. Sunod. Ito po. The Word of God, generous of destruction. Naniniwala po ba kayo dyan? Destruction, ibig sabihin, ang salita daw ba ng Diyos ay nakakapag-resulta ng destruction sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino nagsabing no? Kasaway. Sino nagsabing hindi? Sino nagsabing no? Magawa kayo. Sino nagsabing nagre-resulta ng destruction? Sino nagsabing hindi ito nagre-resulta ng destruction? Yan. Sa totoo lang mga kapatid, nagre-resulta na siya ng destruction kung hindi natin alam yung context niya. Nagre-resulta siya ng destruction. Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Naniniwala tayo, amen? Nakapagbabago ng buhay. Ang salita ng Diyos ay nakapagbibigay ng lakas sa bawat isa. Pero kung mali ang interpretasyon mo sa pagpapaliwanag nito, mapapahama ka. Kasi ang mga LGBT, mga kapatid, pag tinanong mo sila, ang sasagot nila sa'yo, di ba nung si David, pinili ng Diyos, puso naman siya tumitingin? Di ba? Tama naman, sinabi ng Bible, sa puso naman tumitingin ang ating Panginoon ito sa pagpili niya. Ayun ang ginagawang, tawag dito, yung explanation ng mga LGBT. So kung hindi natin ma-explain ng nasa context ang Biblia, tapos nakaramdam ka na in-love ka sa lalaki, baka na siguro ako. Na-in-love ka sa babae kapwa mo, baka na siguro ako. Diba? Kasi hindi na-interpret ng maayos yung alin. Yung Word of God. Magkakamukha naman siya, pinag-aaral natin. Pero iba't ibang interpretasyon. Kaya nga po, mga kapatid, tinuturo sa atin ng ating pastor kung paano tayo magbabasa ng Biblia. Hindi ko po sinasabing masama ang pakikinig. Pero dapat nakikinig tayo, nag-aaral din tayo. Tama po ba? Di ba? Nag-aaral din tayo, pinag-aaral. Kasi pagka hindi natin pinag-aaral, madali po tayong maloloko, madali po tayong matatakay ng sari-saring turo. Sabi nga po, salita ng Diyos, sabi nga po, di ba, Philippians 4:13. Sabi ito, I can do all things through Him who give me strength. Di ba, itong salita na ito, kadalasan natin itong naririnig. Di ba?
Example lang, nagbubukas ka ng garapon, into all things will price right and me. Mga ganun bagay, ginagamit natin sa mga mabababaw na sitwasyon. Alam niyo po ba kung babasahin po natin yung context ng Philippians chapter 4 verse 30? Ang sabi po, di ba naniniwala naman kayo na bago mag-12 o bago mag-13, nakuha mo na yung 1 to 12? Di ba? At kung babasahin po natin yung context doon, sinasabi ni Pedro, sinasabi ni Pablo, naranasan ko maghirap, naranasan kong malagana, naranasan ko ganito, naranasan ko ganito. At kung babasahin po natin, i-atras pa natin, iyon po ay naranasan niya dahil sa pagbabahagi niya ng salita ng Panginoon. Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, oo, pwede mong gamitin na I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya pwede mong sabihin. Pero kung ikaw naman ay walang makwenta-kwenta ginagawa mo, tapos sasabihin mo, I can do all things through Christ, strength me. Sasabihin mo minsan, makapaglakad ka sa tubig, kaya mo naman lahat gawin ng bagay sa pamagitan ni Kristo Jesus na aking Panginoon. Diba? Tapos nalulod ka, namatay ka. Tapos, nagbumotor ka, ino-autobus na dyan, ay, hindi ako gusto mo ng kating. Diba? Tapos bumuko ka, boom, patay. Diba? Example naman, tumalong ka sa building. Sabi nga pala ng Bible, I can do this, surprise, makalipad ka. Tumalong ka, patay ka. Magkamukha, pero magkakaiba ang interpretasyon. Kaya po napahalaga mga kapatid, para makuha natin yung totoong kapangyarihan ng salita ng Diyos, dapat inaaral po talaga natin ito. Diba? Inaaral natin, sinusuri natin. Kapag po nakinig po tayo sa mga kumakalat ngayon sa YouTube, meron tayong mga makikita nangangaral based talaga sa Bible, makikita natin, binubulot niya mula sa Biblia. Pero kung aaralin po pala natin, mali ang context. Kasi po ganito, meron po akong lolo na dating daan. Alam naman po rin, pag nagpaliwanag si Soriano, galing naman sa Bible, tama ba? Pagka hindi mo na context talaga, may hikayat ka. Bakit niya ako sabi ni Pastor, ganito? Ba't niya ako sabi ni ganito? Ito ako galing ako sa Bible ko. Ano kaya ako pinagkaiba din So, malilito ka kung ano nga ba'y tama. Minsan naman kasi ang dahilan natin, galing naman din sa Biblia yan, isa lang din yung salita ng Panginoon. Diba? Iisa lang din ang salita ng Diyos, tama yan lahat. Diba? So ngayon, ang gagawin mo, magkakaroon ka kayo ng doubt sa salita ng Diyos, at kalaunan, hindi ka na naniniwala sa salita ng Diyos. And, kaya nga po napakahalaga na inaaral po natin, at ini-examine na po natin, at higit sa lahat, sinasapamuhay po natin ang salita ng ating Panginoon. Amen? So, yan. Sunod na puntos. Also, the Word of God can give hope and life. Amen? Ang salita ng Diyos na nakapagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos na nakapagbigay ng buhay. Sa paano paraan siya nakapagbigay ng buhay. Dati patay ka naman, wala kang mainteresado sa pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Pero nung narinig mo yung salita ng Diyos, may tumama sa iyo, at nakita mo, na-click mo yung buhay mo sa salita ng Diyos, dahil sa salita ng Diyos ay nabago yung buhay mo. Diba? Hindi, sa totoo lang, hindi naman dahil sa ating pastor kung bakit tayo nandito ngayon Amen po ba? Nandito tayo lahat dahil sa salita ng Diyos. Nandito tayo lahat dahil naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Amen? At naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, sabi ni Timothy chapter 3:16, sabi ni Pablo pala, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen. So yan, yung gusto kong ipakita sa inyo yung word na God-breathed, hiningahan ng Diyos. Noong ang tao po ay nilikhain ng Panginoon, hiningahan po niya, di ba? Hiningahan niya lang hininga ng buhay. At ang symbolize po ng hiningahan ng Diyos, ibig sabihin, ang salita niya ay buhay. Amen? Ang salita niya ay makapangyarihan. Kasi po may hininga ng Diyos. And, sabi pa nga po, only the people who love Jesus can love reading the Word. The Word. Kasi naniniwala ko mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, mamahalin din natin magbasa ng kanyang salita. Sino nagsasabi itong mahal niya ang Panginoong Jesus? Ako lang. Sino nagsasabi itong mahal niya ang Panginoong Jesus? Taas ang kamay. Yan. Mahal po natin ang Panginoong Jesus. Tama po ba? Pwede kasi, ganito, hindi po pwedeng mag-contradict yung sinasabi po natin. Sinasabi po natin, mahal natin ang Panginoong Jesus, pero hindi naman natin mag-iwasahin ng kanyang salita. Amen?
So, napakalag po mga kapatid na, kasi po parang ganito yan eh. Example, nung may nanliligaw sa'yo, diba? Ang dami example, binigyan ka ng mga letter, love letter. Dahil in love ka sa kanya, binabalik-balikan mo yung mga binigay niya sa iyong sulat. Nai-in love ka, naiilig ka paminsan. Ganon din ang salita ng Panginoon mga kapatid. Kung mahal natin ang Diyos, mamahalin din natin magbasa ng kanyang salita. Amen? So, sunod. Sabi po kasi ng John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung tinuturo po nila salita ay si Kristo na nagkatawang tao at nagbigay ng buhay para sa kaligtasan ng mga taong mananampalataya sa Kanya. So, ibig po sabihin, si Kristo talaga, nagmura sa dati siyang salita. At naniniwala tayo nga, na kung mahal natin ang Panginoon, mamahalin din natin ang magbasa ng Kanyang salita. Minsan ang nangyayari, gagawin muna natin lahat ng trabaho natin, gagawin natin lahat ng layaw natin sa buhay. Tsaka yung pagpagod na at ikaw ay inaantok na, tsaka ka magbabalik ng Bible. Tapos sasabihin mo, wala akong naiintindihan. Diba? Ako man mga kapatid, aminado naman din ako doon. Diba? Aminado naman din ako bilang estudyante. Maglalaro sa isip mo, ano ang pipiliin mo? Kung ano ang unahin mo? Pagsangguni sa makapangyarihan o paggawa ng mga ibang konekto sa kamunduhan. Kaya mga kapatid, lagi po nating isipin na kung may gagawin tayong bagay, sasanggunin muna tayo sa ating Panginoon. Amen? Magbabasa tayo ng salita niya. Nakakalungkot, meron tayong schedule sa lahat ng bagay, pero sa pagbabasa ng Panginoon, wala tayong schedule. So, yan. And sabi nga po dito, the Word is God, is reliable. Naniniwala po ba tayo doon? Ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan tayo, yung mismo nagsulat nito ay also mapagkakatiwalaan. Amen po ba? Parang ganito yan eh. Example, meron kang tao na kilala. Napagkakatiwalaan mo yung tao na ito, nasasabihan mo ng sikreto. Kapag yung taong ito nagsalita sa iyo, magtitiwala ka sa salita niya at aasa ka na mangyayari yung sinabi niya. Tama ba, mga kapatid? Example, sa mga mayor, sa mga public servant natin, kapag nagsalita sila, sinabi nila, gantong oras bukas ng alas 12 ng tanghali, magpapamigay ako ng isang dilata at isang noodles with matching 1.5. Diba? Sigurado naniniwala ako sa atin mga kapatid, wala pang alas 12, nandun na tayo. Bakit? May tiwala tayo sa nagsalita at may tiwala tayo sa kanyang sinalita at sinabi. Ganun lang din po ang salita ng Panginoon. Kung tayo po ay may tiwala at naniniwala na reliable ang salita ng Panginoon, magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Hahanapin natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen. So, sunod. Sagitan lang po ituro ito kasi alam ko na may gagawin pa ang bagay. Sabi nga po sa Hebrews chapter 10, verse 23 to 25, magpatatag tayo sa ating pag-asa o huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan iba sa halip pagpalasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, balik po tayo sa 23. Sabi po dito, huwag nang mag-alinlangan pa. Kasi po mga kapatid, naniniwala tayo na yung ginawa ng ating Diyos Ama noong panahon ng Old Testament ay kaya din niyang gawin sa panahon natin. Amen? Kung nagawa niya dati na palayain ang mga Israelita mula sa pang-alipin ng mga Israelita ng mga tiga-Ehipto, kaya-kaya rin niya tayong palayain sa sakit at karamdaman na dinadanas po natin ngayon. Dahil naniniwala tayo mga kapatid, sabi nga po sa salita ng Diyos sa Malakias 3:6, ako si Yahweh, hindi ko pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Ang ating Diyos Ama ay hindi nagbabago. Akalang yata naniniwala, ang ating Diyos ay hindi nagbabago, mga kapatid. Ang ating Diyos Ama ay hindi nagbabago. Pati ang Diyos anak natin ay hindi rin nagbabago. At sabi po dito, kung sino si Kristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Ang Panginoon ay ang ating Diyos Ama. Hindi ba, palipakan po muna natin ang Panginoon. Yan.
kapatid, na ang Diyos Ama at Diyos Anak ay hindi nagbabago. Amen? Kung ito yung Diyos na pinananampalatayaan natin at ang inaasahan nating Diyos, ano yung rason para hindi pa tayo magtiwala at maniwala sa Kanya? Sa Kanyang mga pangako. Kaya mga kapatid, kung tayo talaga ay naniniwalang si Kristo ay hindi nagbabago, dapat dire-diretso lang tayo sa paglilingkod ng Panginoon at may eagerness o may gutom tayo sa pakikinig ng Kanyang salita. Dahil naniniwala tayo na kapag sinabi ng Diyos, ay gagawin ng Diyos. Amen. Amen. Sabi po dito, sabi ko po, hindi ang Diyos ay tapat na totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Yun lang po gusto ko sabihin sa atin. Yung word na yun. Kahit na sinungaling tayong lahat, ang Diyos natin kailanman ay hindi magsisinungaling ang tapat sa Kanyang mga salita. Dahil kapag sinabi ng Diyos, ay gagawin niya po mga kapatid. At dalas na dalas po natin yan, ayun po ba? Eto, may tanong ako sa inyo mga kapatid. Sino nagsasabi ditong tapat siya? Sino nagsasabi ditong hindi siya sinungaling? Paano ako sabihin ko sa inyo lahat tayo sinungaling? Diba? Example, kung ang Diyos Ama titingin sa atin, si Kristo ang makikita niya sa atin. Hindi niya makikita sinungalingan natin because man is a liar. Kung tayong mga tao, yung paningin ng tao ang gagamitin mo, ititingin mo sa iba, makikita mo sinungaling ang tao eh. Example, naniniwala po ba tayo sa kasabihan, honesty is the best policy? Yes. Yeah! Naniniwala tayo na honesty is the best policy. Paano kung ano? Sino ba pwede maging example natin? Lolo Mike. Si Lolo Mike. Lolo Michael. Yan, pwede mo ba yung mapunta dito sa ating karapan? Yan, manaw-mana talaga ako sa loob ng pogi-pogi. Lolo Michael, paano kung nasa duty ka? Tapos, yung may humahanap sa'yo, naka-bonnet, naka-full coverage talagang, tapos may hawak na 45 at tinanong, ikaw ba si Michael? Ano ba sa... Oo naman. Oo naman. Ang pakay po lang, papatayin kayo, di ba? Paano kung namatay kayo, paano ng pamilya nyo? Isipin nyo po lahat. Aamin po ba kayo kayo si Kuya Michael? Oo. Oo, talaga. Matapang sila ng Michael. Matapang. Thank you. Kung natural kung ako lang ang tatanungin. Kung ako talagang di ako aamin eh. Diba? Papatayin ka eh. At tawag mo lang iba doon, white lie. Diba, white lie. Nakapag-save ko ng buhay. Pero totoo lang, even the white lie is a lie. Yes. Amen? Alam ba, sinabihan ako ni Kuya Iko ng pogi ako, white lie. Diba lang. Ibig ko sabihin mga kapatid, lahat tayo nakapagsinungaling para mapagtakpan yung pagkakamali natin, mapagtakpan kung sino talaga tayo. Nagagawa natin magsinungaling minsan. Pagka may tumupunta sa atin, naniningil lang anak, sabihin mo wala dito si Mama. Diba? Diba? Alam na, makakanayan niya, alam na, relate ha? Sabihin mo wala dito si Mama, umalis. Diba? Naglaba, pumunta sa ganito. Ang pagsisinungaling tayo, tama ba mga kapatid? Nakakatawa mga pakinggan, pero salita ng Diyos titingnan natin, nagkakasala pa rin tayo ng pagsisinungaling eh. Kung babasahin niyo po natin, mas matindi ba? Sabi ng Bible, si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Yes. Diba? Pero mga kapatid, ang lahat ng iyan, tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ayun ang kagandahan dun mga kapatid. Meron tayong buhay na pag-asa. Meron tayong maasahang tunay na totoo kaya sinabi na tayong lahat ay pinatawad na ng ating Panginoon. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sunod na puntos, matatapos na po tayo. How can we know if the person don't trust in God's word as reliable pa, hindi po is as reliable? Paano ba natin masasabi ng isang tao hindi nagtitiwala sa salita ng Diyos na ito nga ba talaga ay katiwa-tiwala? So, sabi ko na salita ng Diyos, huwag natin kaliligtaan ang pagdalaw sa ating mga pagtipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Malalaman po natin na ang isang tao ay wala ng tiwala sa salita ng Panginoon at wala ng kapangyarihan sa kanya ang salita ng Diyos. Siyempre, pag hindi mo na ito hinahanap-hanap, hahanapin mo ba yung hindi importante sa iyo? Diba? Tanong natin mga sarili, hanapin ba natin yung mga bagay na hindi na importante sa atin?
At magtitiwala ba tayo sa isang tao na nagsalita sa atin? Kung siya ba, kung magtitiwala ba tayo sa kanyang sinabi? Di ba? Magtitiwala tayo sa kanyang sinabi kung patiwala yung tao na yun. Ganito lang yan. In simple explanation. Hindi tayo magtitiwala sa salita ng Diyos kung hindi na rin tayo nagtitiwala sa Diyos. Amen? So, paanong paraan? Kung naniniwala tayo na ang Diyos natin ay tumutupad ng kanyang pangako, kung naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga sinasabi, bakit hindi natin binabasa yung kanyang mga sinasabi? Diba? Ang hirap kasi sa atin, sasama ko yung sarili ko, ang hirap kasi sa atin, pag nakahawak tayo ng cellphone, nakakalimutan natin magbasa ng Bible. Tama? Kapag nakahawak, halimbawa, sabihin natin na busy ka ng mga panahon ito, okay lang na makalimutan ko pagbabasa ng Bible. Ang Diyos naman natin, maawain, maunawaan niya naman ako. Diba? Mga kapatid, isipin natin, paano kung si Kristo, tinamad siyang magbabako sa krus, nandito kaya tayo lahat? Diba? Paano kung si Kristo, nagreklamo sa Panginoon o sa Ama? Among Diyos. Kung ako si Kristo, halimbawa lang. Among Diyos, dadalhin mo ko sa mga makasalanan tao na yan. Bubuwis kay buhay ko dyan. Di ba? Anak mo ako. Diyos din ako. Bakit ako magpapakumbaba sa mga maruruming tao na yan? Walang kasalanan na sa impyerno mapupunta. Ibibigay katawan ko para mamatay, para parusahan. Darating din naman yung panahon, pagkakailangan ng mga yan. Kung ako si Kristo, ganun sasabihin ko. Pero, mga kapatid, lahat ng iyon tinanggap ni Kristo dahil sa pagmamahal niya sa ating lahat. Ganon kasigurado ang Panginoon. Nung ipinopresiyan niya ito sa Old Testament, ginawa niya ito sa New Testament. Ang sabi ng Isaias, ang isang Diyos ay darating. Ang Messiah ay yung hinihintay ng mga tao din. Papatayin siya para sa ikaliligtas ng marami. Tama? Tinupad po ba ng Panginoon? Amen. Tinupad ng Panginoon at hanggang ngayon nararanasan po nating lahat. Amen. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Huling natin yung ating Diyos. Sunod, mga kapatid. Sabi nga po diba sa Hebrew chapter 10, verse 23, magpanatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-ailangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Diba? Tapat ang nangako sa atin. Anong rason para mag-ailangan pa sa kanyang mga sinabi? Pag sinabi ng Diyos, pinagaling ka na niya. Pag sinabi ng Diyos, pinatawad ka na niya. Pag sinabi ng Diyos, pinagpala ka na niya. Amen? Kaya mga kapatid, napakabuti natin kung i-imagine natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat sa atin. Pakita natin yung grabing pagmamahal ng Diyos na walang sino man na makapapantay. Ilang beses kang tumalikod sa Panginoon? Ilang beses kang nakagawa ng kasalanan? Ilang beses kang nanira ng kapwa mo? Ilang beses kang gumawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon? Ilang beses? Pero ang kagandahan nito mga kapatid, nung lumapit tayo ng isang beses sa Panginoon, sigurado pinatawad niya tayo lahat. Yun yung kagandahan mo sa ating Panginoon. Yun po yung pagmamahal ng ating Diyos. Di ba? Napakabuti po ng ating Diyos. Amen? Tanging kabutihan lang ang ating mahasabit sa Kanya. Sunod po mga kapatid, the Word of God is the voice of God. Ang salita ng Diyos ay boses ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, sa panahon po na yun, ngayon, meron pong dalawang theory na naglalaban. Pakita ko sa inyo. Ito muna pala. John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Paano ka makasusunod kung wala kang susundin? So, paano ka makakita na susundin mo? Magbasa ka ng Bible. Amen? Naghahanap ka ng pag-asa, ayaw mo magbasa. Kamusta po ba yung mga Bible natin? Naalikabok na po ba? Baka may anay na, di ba? Kamusta po ba yung mga salita ng Diyos na natamak sa ating mga bahay? Binabasa pa po ba natin? Di ba? Ano po ba ginagawa po natin? Mga kapatid, wag lang po tayo, eto po wag po tayong umasa lang sa ibang tao na magsasalita ng salita, magsasabi at pagtuturo ng salita ng Diyos. Dapat tayo din,
Nag-aaral ka sa salita ng Diyos. Kasi kung wala kang kinain, wala kang pang isusuka, wala kang ilalabas. Tama? So, isanin natin na ang bawat isa, dumating yung panahon, tayo naman yung nagsasalita sa harap at nagtuturo sa mga tao ng kaligtasan. Amen? So, paano natin malalaman? Magbasa tayo ng Bible. Amen? So, ito po yung dalawang theory na pinag-uusapan. No? Pinagdidebatihan po sa panahon yun. Audible versus Bible. Pag sinabi natin audible, ang Diyos daw po ay nagsasalita pa sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng audible voice. Pag sinabi natin audible voice, yan po. Kamayang gabi, lumabas ka. Kamayang kasabituin, ganun karami magiging lahi mo. Diba? Ganun yung audible voice. Pag sinabi naman po natin Bible, hindi na kailangan daw po magsalita ng Diyos sa pamamagitan ng audible voice sapagkat ang Bible ay perfecto, sapat, para sa lahat ng pangailangan ng kanyang mga anak. Amen. Ganun daw po ang Bible. Kaya po, audible versus Bible. So ngayon, hindi naman po natin pwedeng sabihin na hindi kaya magsalita ng Diyos sa panahon natin sa pamamagitan ng audible voice. Dahil makapangyarihan siyang Diyos. Tama po ba? Makapangyarihan ng Diyos natin eh. Wala makapipigil, kaya niyang gawin yun eh. Kaso lang, ganito mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin doon, kasi mali ang sinasabi mo, walang pwede sinasabi mo, hindi totoo yung sinasabi mo. Para tiyak at para malaman natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin, hindi po kagad sa audible lang. Ang gawin po natin, para siguradong makakausap natin at malinaw na mapakinggan natin ang salita ng Diyos, magbasa tayo. Sabi nga po, ito, yung audible, sa Old Testament daw po, 200 at mahigit nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta, sa pamamagitan ni Moises, sa pamamagitan ni Nathan, ni Diyos, sa lahat ng mga propeta niya. 2,000 beses daw po nagsalita ang Diyos. Sa New Testament, 1 beses lang. Sa Matthew chapter 17, verse 5. Ang sabi po ng Ama, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, sundan mo siya. Naalala niyo po yun, nung binautismuhan ni Juan sa Panginoong Jesucristo, nagsalita ang Diyos, di ba? Ang sabi nga po ng iba, inakala nila nakulong. Akala nila natakot yung ibang nakakarinig. Ang tanong, bakit 1 beses lang nagsalita ang Ama sa New Testament? Di ba? Kasi po, si Kristo at ang Ama ay isa. Kung ano yung pagka-Diyos ng Ama, ganoon din yung pagka-Diyos niya. At kung ano yung pinasasabi ng Ama, yun lang sinasabi ng Panginoon. Kaya bakit po siya magsasalita ang Ama kung magsasalita naman si Kristo at kung nandun naman si Kristo? Di ba? Sa panahon po natin ngayon, di ba, ang Holy Spirit ang pinaka-guide po ng bawat isa sa atin. Sa pamagitan po nung nagsasalita ang Diyos sa atin, siguro ba na-experience ng bawat isa sa atin? Yung pagka may gagawin kang tama o mali, may nagsasalita sa utak mo. Tama? May nagsasalita sa utak mo na, huwag mong gawin yan. Gawin mo yan. Huwag mong gawin yan. Mga, alam niyo parang sa utak ko. Kung sa ibang tao ko sabihin, baliw ka na eka. Yung ibang tao, may explanation pa nga dyan eh. Diba? Kasi eka, nag-build ka kagabi, kaya eka din yan. Ganun. Pero mga kapatid, alam natin na banal na espiritu yung nangungusap sa atin kasi hindi niya tayo pinapatulog. Diba? Alam natin na kapag ang Diyos ang nagsalita, sigurado mapapakinggan tayo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, para sure, magbasa tayo ng Bible. Amen? Amen. Magbasa po tayo ng Bible. Read your Bible. Sunod, God's Word, it's hard to hear, but it can help. Masakit pakinggan ang salita ng Diyos, pero nakakatulong. Amen po ba? Minsan akala natin, pinatatamaan tayo. Bakit alam ni Renz yung buhay ko? Siguro tinismis ako ni ganito, kay Renz. Diba? Bakit si Pastor alam yung buhay ko? Siguro dumating ang anghel ng Diyos at ikinikismis kay Pastor. Mga ganun. Siguro dumating ang Diyos at sinabi kay Renz, sinabi sa ganito. Mga kapatid, ang salita ng Diyos masakit pakinggan. Tama? Lalo na kapag meron kang ginawa, tapos narinig mo ang salita ng Diyos, masakit eh, parang pumupunit ang damdamin. Diba? Parang pinupunit yung puso mo. Parang sinasaktan ka talaga ng Diyos kasi ganito yan. Ako po mga kapatid, nagpapasalamat ako kasi binangag ako ng aming tatay, ng mga bata ako. Pinalo ako ng papa ko ng bata ako. Kasi naniniwala ako na hindi ako
pinalo ng tatay ko, baka rebelde na ako sa ngayon, NPA ako ngayon, hindi PNP. Di ba? Kung di ako binalo ng tatay ko siguro na, kung di ako pinagsabihan, kung di ako sinaktan sa pamagitan ng palo, baka hindi mo ako nakilala. Baka isa ako sa tumitilig sa dito. Di ba? Pero napakabuti ng Panginoon, di ba inalaw niya yung mga ganung bagay. Kaya mga kapatid, minsan ng Ama sa langit, nilolob na saktan niya tayo para makita natin yung pagkakamali natin. Inaalaw niya na matisod tayo. Inaalaw niya na masugatan tayo para ituwid yung mga bawat isa sa atin. Kaya ang salita ng Diyos, it hurts to hear. Lalo na, kasi mga kapatid, napakahirap maglingkod sa Panginoon kapag may dala-dala ka. Di ba? Sa tingin niyo mga kapatid, makapagtuturo ba ako ng maayos dito kung pasan-pasan ko si Kuya Edison? Hindi ako makapagtuturo ng maayos dito kung pasan-pasan ko si Kuya Edison. O kaya si Kuya Ego. Mahirap maglingkod sa Panginoon kapag may dala-dala tayo mga bagay. Kaya minsan sinusugatan niya tayo, tinatapis niya tayo, tinuturuan niya tayo. Ang tanong, nagpapaturo ba tayo? Diba? Ano mga nananaig sa atin? So, yun. Sabi nga po, ito pong kwento na ito. Ay, may basahin mo na para magkaroon po tayo at maraming po tayo. Sabi mo dito, then Nathan said to David, "You're the man. This is what the Lord, the God of Israel says. I anoint you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul." Diba? Iniligtas kita sa kamay ni Saul. Ginawa kitang hari ng Israel. Kasi po ganito yan eh. Nung si David po ay pumunta sa dulo ng templo, nakita niya si Tabusheba. Nakita niya si Bathsheba. Nakita niya ang isang babaeng naliligo. Bakit kasi hindi tinapos yung bubong, nilagyan ng bubong. Nakita niya tulog. At dahil nakita niya, pinakuha niya, pinapatay niya si Urias, nagka-murder na nangyari. Namatay si Urias, pinasama niya si Bathsheba at nagkaanak sila, ngunit namatay. Pero ang ginawa ng Panginoon, pinapunta niya si David, pinapunta niya si Nathan, kay David, at nagkwento si Nathan. At sabi niya, mahal na hari, sa isang lugar, meron pong isang, tawag dito, yung naglalakbay, ang tawag doon. Sabi natin sa panahon natin yan, adventurers. Yan. Meron daw pong maglalakbay na pupunta sa isang tao. At ngayon, ang ginawa ng tao na yun, gusto niyang ipaghanda. Gusto niyang ipaghanda yung tao na yun. Gusto niyang magpatay, gano'n. Pero imbis na yung doon siya kumuha sa mga tupa niya, ang ginawa niya, doon siya ang kinuha niya tupa, yung tupa ng isang tao na mahal niya yung tupa na yun, inaalagas niya, yakap niya, pinapaligot, tinutupras niya ng Colgate, di ba gano'n? Yung pagmamahal niya, nakikita niya doon sa ano na yun. Pero bakit yung tao ito, imbis na doon pala sa kawan niya, kumuha ng tupa, bakit yung pagkaisa-isang tupang inaalagat mahal na mahal mo sa tao, yung kinuha niya at pinatay, ito yung inahin ko sa manlalakbay. At ang sabi ni David, patayin yung tao na yan! Walang kwenta yan. Kaya, nalaman ko sinabi nila, patayin yung tao na yan! Ganyan yan. Tapos bigla sinabi ni Nathan, ikaw yan, mahal na hari. Siguro ang sakit nun. Di ba? Ang sakit nun eh. Leader ka. Dapat yan. Patayin yan. Walang kwenta yan. Di ba? Sasasabihin sa, ikaw po yun, walang kwenta. Di ba? Sabihin ka parang, binalik sa'yo lahat ng sinabi mo. Masakit po yun mga kapatid, tama po ba? Pero minsan, gano'n ang pagtutuwid ng ating Panginoon. Sasaktan ka niya para matuto ka. Ang kagandahan nito, nagsisi si David. At imbis na mamatay si David, ang nangyari sa kanya, namatay yung kanyang anak, nabunga ng kanyang panipagtali kay Bathsheba. No? So, gano'n. At isa pa po ba? Isa pa po, naipapakita sa inyo na medyo mahilab-hilab na kwento. Sa Mateo 15 ganito, ngunit hindi pa ito po yung mga panahon na ang Panginoon po ay pumunta sa isang lugar at may isang kananaya na lumapit sa kanya. Ito po sinabi. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit na kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay na sunod ng sunod sa atin. Kasi po, ang sinasabi niya sa Panginoon, Panginoon, pagalingin niyo po ang aking anak sapagkat siya'y sinasaniban. Ito po sinabi ng Panginoon, di ba? Ay, sinabi ng kanyang mga alagad, kasi nga po, salita na salita, maingay. Paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay at sunod ng sunod sa atin. Di ba?
Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel, lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ko, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi ba't kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso? Totoo nga, Panginoon, ngunit ang aso man po ay kumakain ng mumong na naglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Doon ang tugon ng babae. Kung nabubuhay ang Panginoon, sa iyo ang sinabi. Diba? Hindi ako para sa iyo dumating ako para sa bayan ng Israel. Ano maisip natin? Masasaktan tayo? Tama? Lord, di mo Panginoon ka. Diba? Magtataka tayo eh. Pero mga kapatid, iyan po yung patunay na ang Panginoon po, masunuri din kasi. Kasi ang pinaka-mission lang po, iligtas po ang bayan ng Israel. Pero kagandahan nito mga kapatid, kung babasahin po natin yung Bible po natin, kaya po sabi ko sa inyo, magbasa tayo ng Bible. Kasi po kung yan lang ang babasahin natin, sasabihin, ang sama naman ng Panginoong Jesus. Para sa Israel lang, paano naman kami? Kung yan lang po ang babasahin natin. Pero sabi po ni Pablo, maging ang mga hintil ay binigyan din ng karapatan at magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. At dahil sa pananampalataya din sa Panginoong Jesucristo, binigyan niya tayo ng karapatan na kanyang maging anak. Kasi dati, ala naman tayong karapatan. Israel lang. Amen po ba? Amen. Doon natin makikita mga kapatid na mahal ng Diyos ang mga tao at mahal na mahal tayo, lalo na tayo kanyang mga anak. Amen? Kaya mga kapatid, masakit kung minsan, pero nasa dulo yung sarap. Nasa dulo kapag sumunod tayo. Amen? Amen. So, sunod. You don't read the words. Ayaw magbasa ng salita ng Diyos. Tinatamad ka magbasa ng salita ng Diyos. Ayaw mo magsangguni sa Panginoon. Ayaw mong lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin lang nun, you trust yourself. Diba? Ibig sabihin lang nun, titiwala ka ng sarili mo higit sa salita ng Diyos. Ibig sabihin lang nun, itinataas mo na yung sarili mo. Kuya, ikaw, tayo ka lang. Bibigyan kita ng 500 pag nabuhat mo yung sarili mo. Buhat mo yung sarili mo. Hindi mo mabubuhat yung sarili mo eh. Tama? Hindi mo mabubuhat yung sarili mo. Ang hirap. Ang hirap buhatin ng sarili. Sabi nga ng Bible, mag-ingat kayo mga nagsasabi kayo na kayo baka mabuhal kayo. Diba? Kaya po napakaganda na lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon, na hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating kakayahan. Example nga po nito, sabi doon ni Proverbs, those who trust in themselves are fools, but those who walk in wisdom are kept safe. Yung mga nagtitiwala daw po sa kanyang sarili ay mangmang. Ngunit yung lumalakad sa wisdom ay nananatiling safe o nananatiling iingatan. At tanong, saan ba nanggagaling ang totoong wisdom? Sa Panginoon, ibig sabihin, the credit is to the Lord also. Diba? So kaya mga kapatid, lagi po natin tatandaan na kung may gagawin man tayo, kung meron man tayo mga plano, ang unang-unang sasanggunin natin ang ating Panginoong Kristo, ang salita ng Diyos. Meron pong kwento sa Bible. Ito po yung mga panahon na tinawag ng Diyos si Pedro. At si Pedro daw po ay maghapon, magdamag, na ng isda ngunit walang nahuli. Pero dahil sinabi ng Panginoong Kristo, ito po, basahin po natin. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Kumalawot kayo at ihulog ang lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag nga po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil na sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng napakaraming isda at halos mapunit ang kanilang mga lambat. Isipin natin, si Pedro may karanasan sa pangingisda. Ang guro po kasi, sinabing guro, magdamag yan, nag-aaral ng salita ng Diyos yan eh. Tinawag niyang guro si Kristo kasi alam niyang guro yun. And meron siyang background kasi siguro nababalitaan na niya, na yung mga himala ng Panginoong Kristo. And yung guro po na ito, parang ganun eh. Yung mangingisda ka, tapos tuturuan ka ng isang tao, naalala mo karanasan doon, susunod ka ba? Diba hindi? Example, ako, pulis ako. Tapos tinuruan ako ng isang agriculture. Sa paghawak kasi ng baril, dapat nakaganon lang yan. Sa pagtitilig ng baril, parang tinuturuan niya ako,
Ala siyang karapatan na turuan ako kasi yun yung pinag-aralan ko, pulis ako, alam ko gagawin ko. Tama? Yun yung isipan ng tao. Pero nung nakapagtaka dito mga kapatid, si Pedro sumunod. Bakit? Kasi alam niya na makapangyarihan si Kristo. Kasi hindi, alam niyang guro eh. Alam niyang guro sila tinawag niya. Guro. Sabi ito. Hindi nata na ilagay. Ayan o, guro. Magdamag po kami nagpagod. Ibig sabihin, alam niya na si Kristo guro at makapangyarihan. Alam niya na si Kristo ay ang Misaya at tagapagturo ng salita. Ganun po Panginoon. Ganun po mga kapatid. Ang pagsunod sa Panginoon, iiwan mo yung pride mo at ang manatay sa iyo yung pride ng Panginoon. Ganun po sa pagsunod kasi kapag naglaman po yung pride natin, alam mo nangyayari sa buhay natin. Kapag yung puro pride lang natin, yung nasusunod sa buhay po natin. Kaya po mga kapatid, napakaganda na lagi po tayo natitiwala at fully trust. Buong po ang tiwala natin sa Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen. Sunod. Eto na po, pinakahuli na po to. It's hard to move without word in the world. Napakahirap kumilos mga kapatid sa mundo kung wala tayong daladalang salita ng Panginoon. Mahirap kumilos. Example, umaga pa lang. Binuisit ka na ng kapitbahay nyo. Nasira na ang mood mo. Hanggang matapos yung araw na yun, sira na ang mood mo. Diba? Sa mundo po natin ngayon ay madilim. Pag sinabi natin madilim, ang mundo po natin pag lumabas ka ng bahay, puro kasalanan ang makikita mo. Diba? Pag nagbukas ka ng Bible, kasalanan ng pag nagbukas ka ng cellphone, kasalanan ng makikita mo. Pag pumunta ka sa ibang lugar, pag pumunta ka kung saan, kasalanan ng makikita mo, ang daming kasalanan. Pero naniniwala ako ng taong babad sa salita ng Diyos, hindi kayang babarin ang kasalanan. Hindi kayang magbabad sa kasalanan. May pagkakataon, nasasawsaw yung paa natin sa kasalanan. Tama? May mga pagkakataon, ang galing mo yung kasalanan, pero aangat ka pa ng Panginoon. May mga pagkakataon, lubog ka na sa kasalanan, sa hirap, sa pagod, pero ang maganda ng mga inaangat tayo ng Panginoon. At hindi mo malalaman yung mga salitang iyan kung hindi tayo magbabasa ng Bible. Amen? Kasi yung mahirap sa atin mga kapatid, mas nagtitiwala tayo sa sarili natin. Meron po akong kwento sa inyo. Ano po kasi? Kwento po kasi yan eh. Sa Baliwag po kasi, meron kaming tinatawag na prelim, midterm, semifinal. May semifinal po kami. Para nga pong tawag ng tanghalan eh. Semifinal, tapos may finals pa. So ngayon po midterm kasi, di ba, puro lang online. Nangyari po sa akin mga kapatid, tinamad ako mag-aral. Totoo lang, tinamad ako mag-aral. Ibig ko sabihin sa tinamad na mag-aral, hindi mo na bumagsak mama. No. Ibig ko sabihin, mukha ni mama, nakatingin na, tinamad talaga ako mga kapatid mag-aral. Kasi, aminado naman ako, medyo bumaba yung mga score ko sa mga exam eh. Kasi biruin mo, 1 to 100, naka 87 lang ako. Bagsak po kasi sa paningin ng teacher namin yung gano'n. Bagsak. Ganun yan sa pinag-aaral, pag hindi ka nakaabot sa ganito. May sinasabi siyang number, pag di ka umabot, magbagsak ka na. So, hirap na po. Kasi ang ginawa ko po mga kapatid, hindi ako nag-review, nagtiwala lang ako sa sarili ko. Sabihin natin, kami na ito, medyo naging mayabang ako sa part 2 na yun eh. Sabi ko, kaya ko na. Basic lang yan. Basic, diba? Nung dumating nga po yung examination, nangamote ako. First time ko mga kapatid na nangamote sa exam. First time, 11 to 20 yata, nakalimutan ko lahat ng sagot. Tapos pag tumitingin ako sa katabi ko, sinasabi sa lima, huwag mangopya. Alam nilang Kristiyano ka, huwag kang mangopya. Sabi ako nangopya kaya, tinis-tis sa nilo, kaya sabi ko, Panginoon, bahala ka na. Ganun tayo eh. Pag nandun tayo sa sitwasyon, bahala na si Lord. Di ba? Ganun po tayo. Kasi mga kapatid, problema, nagtiwala ko sa sarili ko. Ganun din mga kapatid, pag nagtiwala tayo sa sarili natin, pinahintulot ni Lord yung mga ganung pagkakataon para muli ka magtiwala sa Kanya. Sabi ko sa mga kalasi ko, kasi biruin mo, yung kaklase ko dati, na napakababa ng score, nataasan pa ako. Sabi ko, paano ano nga nangyari sa'yo? Sabi ko, tiwala ka ako sa sarili, naging kampante na ako. Buti hindi naman ako nagsikat, sabi ko, ayos lang kaya kung meron pa yung semi-final. Diba? Kaya ang ginawa ko, sabi ko sa sarili ko,
kaliliwa. So kaya mga kapatid, lagi po natin tatandaan na wag po tayo magtitiwala sa sarili natin kung ayaw po natin mamamote sa exam. Kung ayaw po natin mamamote sa buhay po natin. Amen? Lagi po tayo humingi ng gabay ng Panginoon at humingi ng salita ng ating Panginoon Jesus. Sunod, salita mo isang tanlaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanlaw. Ito mga may tatanong ko sa inyo. Kailan mo ba ginagamit ang ilaw? Kapag madilim. Pag madilim. Ibig sabihin, ang mundo po natin, madilim talaga. Puro na kasalanan eh. Pag wala kang ilaw, maliligaw ka. Diba? Pag wala kang salita ng Diyos, maliligaw ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya ang mangyayari dyan, matatangay ka na ngayon sinasabi ng mundo, a-agree ka na sinasabi ng mundo, kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Diba? Mga kapatid, marami tayong mababasang libro na hindi kalooban ng Panginoong Isos, ay Panginoong Diyos. Makaka-relate tayo. Tama ba? Makaka-relate tayo eh. Tulad ng mga libro na sinulat ng mga motivator, parang galing na naranasan. Tapos pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, hindi ka na maniniwala sa salita ng Diyos kasi nakarelate ka dito, hindi ka na nakaka-relate sa salita ng Diyos. Bakit? Mas madalas mong binabasa to kaysa doon binabasa ang salita ng Diyos. Mas madalas kang nakikinig sa YouTube sa pamagitan ni Soriano kaysa magbasa ng Bible na meron ka. Diba? Kaya mga kapatid, napakahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia. Yun ang mga gusto kong sabihin sa bawat sa atin, magbasa po tayo ng Biblia. Yan, natuto. Yun naman, talagang gusto ko sabihin sa inyo. So, ngayon, dito na po magtatapos. Kamusta po ako? Ano ang nananaig po sa atin? Ang salita ng Diyos o ang salita ng mundo? Kaya mga kapatid, tanungin natin ating mga sarili, let's realize what we have not done to our life. Let's realize kung ano nga ba yung mga bagay na nagkulang tayo sa Panginoon at ano yung mga bagay na sa tingin mo, ginagawa mo na hindi ka alawa ng Panginoon. Dali po tayo tumayo at patuloy na lumapit sa ating Diyos. Hallelujah, Panginoon! Patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pinasasalamatan. Panginoon Diyos, salamat dahil tinuruan mo ako, tinuruan mo sila at tinuruan mo kami lahat. Salamat Panginoon dahil meron kami salita mo na babaunin pagtungtong ng mundo. Naniniwala ako Panginoon na ito ang salita mo magiging gabay namin kung paano kami makapaglilingkod even na wala kami sa iyong sambahan. Ito ang magiging gabay namin upang patuloy na mag-glorify ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo kami tumayo at manindigan sa kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita. Panginoon, even na piling namin tama yung sinasabi ng mundo, pero mas mananaig pa rin yung sinasabi ng salita mo. Dahil Kristiyano kami at anak mo kami, kaya dapat lang na magtiwala kami sa sinasabi ng tatay namin. Panginoon, help us and give us the power, give us the strength kung nangihina kami. Bigyan mo kami ng kasagutan kung parang nalulumbay kami sa mga problema na pagdadaanan namin. Naniniwala kami at hindi kami matatakot kapag kasama ka namin. Panginoon, itanim mo sa aming mga puso ang salitang ito. Itanim mo sa puso ng bawat isa. Kung kailangan mo saktan mo kami, Panginoon. Durugin mo ang mga callous heart. Tanggalin mo ang mga puso na nagkakalyo at hindi pinapakinggan ng sinasabi. Itanim mo ang salita sa aming mga puso at nang sa ganun lumago ito at makita ito ng mga tao na kapaligid sa amin. Lord, wala kaming ibang ninanais kundi ang mga parangalan at masambang iyong pangalan. Sapagkat nabubuhay kami sa mundo ito to glorify your name and to give praises to your name sa lahat ng aming ginagawa. Kaya aming Panginoon, salamat. Tanging pasalamat lamang ang masasabi mo namin sa iyo at may babalik. Sapagkat napakabuti mo, hindi ko namin kayang pantayan at sulian ang lahat ng bagay na ginawa mo para sa amin, gagawin at ginawa mo na para sa amin. Panginoon, patuloy po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pasalamat at pagdakila sa lahat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na kami nalangin. Amen. Para pangalaman natin.